Hi guys! Narito po muli si Matin Timan. Ayan, gagawa po tayo ngayon ng Graham Bar na classic. So ngayon sa magtatanong kung pwede po bang magsama ang Angels or ang Angels at ang Alaska. Baligtad. Ito po yung ating gagamitin, dalawang Graham. Pwedeng-pwede naman po kasi may pagkakataon nagkakaubusan ng Angel. Itong Angel. Then, pwede nyo rin hong haluan ng Alaska. Pero, ang pagkakaiba ho ng Alaska ay hindi siya masyadong whip, pero mas cream. Malasa ang cream na Alaska. At ang Angel naman ay ma-whip o maalsa talaga, pero saktong-sakto lang din ho ang tamis niya. Try natin yan, bakit hindi? Tara! Ayan, atin na po i-prepare ang ating mga sangkap. Guys, reminders lang po kayo gagamit ng purong Alaska dahil hindi po aalsa ang ating gagawing Graham Bar o yung cream. Ito, mas mainam ay yung Angel. Pero kung may available pa rin ang Angel, mas maganda purong Angel para mas marami kayong maibibenta o magagawa. Ngayon din sa biscuit, nagkakaubusan, maaari mo rin gamitin ng choco na biscuits. Start na! Una ay lagay po muna natin ito. O ay nasa inyo naman po kung gusto nyo na yung gumawa ng cream. Pero ako gagawin ko na yung muna ito ilagay sa ating container. Ito po ang gamit kong container sa ating Graham. Ayan, saktong-sakto lang po iyan sa ating biscuit na gagawin. At ito po ay optional lang po yan. Gagamitin ko tong plastic coating ko sa ilalim para madali siyang tanggalin in case na nabuo na siya. Pwede naman din hong hindi. Nasa inyo po, discard nyo na. Ilagay ko lang po sandali. Tapos po ilapat ang plastic. Ay lalagay na po natin ang ating Graham biscuits. Ayan. Pataob lang po natin tong ilalagay. Ayan, para ang harap ito ay nasa ilalim. Okay, na hindi siya mahirap putulin o ikat, putulin ano. Ganitong may napuputol, maaari pa rin natin ilagay basta diskartehan nyo na may dudugtong siya ng pantay. At maayos nang hindi naman siya pangit tignan. Ayan guys, malapit na po tayong matapos na may lagay lahat ang ilalim na part nito. Ayan, tuloy lang po natin. Okay guys, it's done. Tapos na siya. Ngayon ay mag-mixer na tayo. Mag-mixer ay ilagay na po natin ang ating cream masada na Alaska. Unahin lang po natin ang pag-mixer nito. Tingnan natin kung may mag-whip para mapatunayan natin sa harapan ninyo kung aalsa ba ang Alaska. Ayan. Lagay na po natin lahat. Sayang simutin nyo po ang laman nito. Okay, start na po tayo mag-mixer. Ayan, try po natin until mga 10 minutes. Sige po, tuloy lang po natin ang pag-mixer. Kung may pag-aalsa o mag-whip po ba ang ating Alaska cream masada o nagbabubbles lang siya. Tuloy lang natin guys. Ayan guys, kahit 7 to 10 minutes wala, hindi masyadong umalsa. Pero yung cream niya ang tamis, ang saktong-sakto lang naman, totally matamis, masarap. Ihalo na po natin ng ating Angel cream masada. I-mix na po natin siya. Kaya nga pala guys, mainam na nailagay nyo sa rep o sa chiller ng overnight yung ating cream before nyo po i-mixer. Or ilagay nyo ng 4 na oras sa freezer para mag-expand o mag-double size man lang ang ating evap Angel. Sorry po, ang ating Angel cream masada. Ayan guys, medyo dumadami siya pero medyo watery siya, hindi siya yung totaling nagwi-whip masyado. Tuloy lang po natin hanggang sa makuha natin yung kahit konting consistency na nagwi-whip po siya para mas marami-rami naman po ng kahit paano yung ating magagawang Graham Bar. Ayan guys, medyo konting watery, unlike pag puro Angel cream masada maalsa. Kaya mas maganda talaga yung Angels lang. Kasi yung ating Alaska medyo watery kasi nahaluan. Ngayon lagyan po natin ng vanilla kahit 2-3 drops. Nasa inyo po kung anong gaano katapang gusto niyong flavor.
drops lang po. Pang flavor sa vanilla ice cream. Yun, sa naipi-feeling natin sa ating Graham biscuit. Ang ingay, pasensya na po kayo sa background. Then, mix po natin mabuti para mag-dissolve ang flavor sa ating cream. Wala, hanggang dito na lang po talaga siya. Unlike pagparehang Angel Cremasada, siguro nasa 3/4 na siya ng bowl ko. Okay, sa tingin ko pwede na to guys. Ibubuhos na po natin siya dito sa ating nilapat na Graham biscuits. Ayan, ilapat lang po natin ng ganito. Ikalat lang po natin siya. Ayan guys, simutin po natin ang laman ng bowl. Ayan, at ipantay po natin siya ng dahan-dahan. Yung magandang kamay, hindi ibabagsak nyo ng mabigat. Ayan, then ilapat na po natin ang pang-ibabaw na ating Graham biscuits. To, kapag ganito po yung ating paglapat, lumulubog po ang side ng biscuit. Kailangan po nasa side pag ganyan. Push mo sa unahan. Ayan, nag-i-slide kasi malambot pa po yung ating cream. Medyo watery po kasi. Dahan-dahan po. Then, ipantay po natin siya. Ayan. Dapat ay lumubog yun nasa kabila sa taas kasi mali yung lagay. Then matapos takpan at ilalagay na po siya natin sa ating ref. Natigil na ako sa pag-mixer, may napalit naman na grinder. Ingay, pasensya na po. Ayan guys, makalipas ang 4 na oras o overnight, mas maganda ay talagang titigas itong ating Graham bar. Ayan, itong Graham bar natin ginawa ay vanilla flavor. Ayan, mas naku, hindi siya basta-basta matatanggal, kaya dahan-dahan nung lagyan nyo ng lama, tiwain nyo ng kaunti sa gilid, dahan-dahan baka yung container niya ay masira para madali siyang baligtarin. Matigas po kasi siya, kaya hindi siya basta mababaligtad o matanggal sa ating food container. Okay guys, dahan-dahan lang po nating tanggalin itong plastic na nasa ilalim bago po natin hiwain. Ngayon naman po ay hatiin natin sa gitna bago po natin putol-putulin ng ibang parte. Magsisimula po tayo sa gitna. Kahit ano pwede nyo gamitin na sa palagay nyo komportable kayo, kung ano available sa inyo. Ako itong knife na ginamit ko ay minsan ginagamit ko rin po yan sa ibang lutuin. Pwede basta hugasan nyo lang po mabuti. Okay, ito po yung pagkakaputol sa bentahan ng 10 piso. Etong flavor na to, pwede naman po sa 10 piso ang flavor ng ating vanilla flavor Graham bar. Ayan. Tuloy lang po natin pagputol bago po natin ito i-packaging. Kung sa tingin nyo po ay hindi nyo po matansya ang pagpuputol nito, ay madali lang po kasi may mga linya naman po yung ating crackers, so yung biscuit. Tulad ng inyong nakikita, ayan. Dahil nga sa ating ginamit ay hindi purong Angel Cremasada, ang ginamit natin Alaska Cremasada, ayun, hindi siya totally makapal, hindi umalsa. Kaya manipis lang ang ating feeling na ice cream. Hindi kaaya-aya sa ating mamimili kasi syempre expected nila makapal ang ice cream na palaman, o di ba? Sayang lang talaga, hindi tayo masyadong kikita at hindi nag-expand yung ating nagawang ice cream filling ng ating Graham bar. So next time, alam nyo na, huwag ko kayong maghahalo ng Cremasada na brand ng Alaska pag gagamitin nyo po sa negosyo kasi manipis tingnan nyo, di ba? Sa ma-ordinary na bibiling makapal.
Pero hindi naman matutuwa ang ating mga customer niyan. Kaya posible maging matumal. Okay lang to kung personal na pagkain natin. Pwede po natin gawin. And then narito na po tayo sa ating packaging. Ito po yung aking ginamit na packaging, yung foil. Magugupit lang po tayo ng foil na naayon sa kanilang sukat. 10 by 10, pwede na yon. Pwede na po ang sukat na yon. Ganito, itutupin natin ang pababa din, side by side. Ayan, so total hindi pa ako masyadong expert sa pagpapa, kaya medyo lukot talaga para at least nasisil siya. Para maging presentable naman ang inyong negosyo, lagyan niyo siya ng sticker na thank you. O, diba? Para creative naman, napaganda ng present ng inyong negosyo, ng inyong business, kahit nasa bahay lang. Tuloy lang po natin to hanggang sa ating matapos. Meron na tayong nagawang dalawa. Paspasan po natin bago ho mag-melted ang ating Graham bar. Kasi pag natagalan ho tayo sa pagbabalot nito, medyo magme-melt na po yung ating ice cream. Yung feeling ng ating Graham crackers. Sublisan po natin, guys. O ayan guys, may nakita na kayong natapos ko. So may balot na akong 21 pieces. Meron pa po naiiwan na 15 pieces sa fridge. Ilagay po muna natin tong 21 na balot natin. Hindi ko pa po siya napak lahat. Pero ang laman po sa isang container ay 36 pieces. Kasi 6-6 po ang layer na ating inilagay kanina, side by side. So ilan yun? 36 po lahat yun. So just in case na may bumili, pwede nyo na pong bentahan. Katulad nito, ayan, may bumili. Si mga bata madalas karami bumibili nito dahil abot kaya po nila. Pag mahal ang benta nyo, mahihirapan na natin i-dispatch lahat agad-agad. Ayan, see? Ang dami ng binili niya. 3 yata itong binili niya. And guys, depende rin po sa benta ninyo dahil depende rin po talaga sa inyong magiging kapital at lalo-lalo na sa location nyo. Dito po kasi sa amin, sa area namin, ay presyong masa lang po dito. So, hindi naman na kailangan pamahalin pa, baka matulog lang po yung negosyo ko. Need lang po talaga kahit konting kita, basta maibalik po siya kaagad, yun lang po importante. Sana guys, nagustuhan nyo ang video ito at paki-like and share po at mag-subscribe na rin po kayo. Pin-bell button para updated kayo sa mga bagong video darating. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye!